Sinumpa ko talaga nun ng ABS, honestly. Sinumpa mo Sinumpa ko ABS? talaga. Kasi ang sakit eh. Di ba yung ang baba ng tingin sa'yo, tapos ikaw ang taas ng respeto mo sa trabaho mo. Bigla ako nagpa-drug test sa set. Lahat ng artista, lahat ng mga... Oo nga, ba't ka nagpa-drug test? May nag-positive. Ano sabi ko? Hindi ka po pwede magtrabaho. Ang pinaka kasi ayoko yung nagtatrabaho ka para sa bisyo mo. Kahit magtampo ka pa sa akin. Siyempre, masyado ng kalat sa marami na matulungin ka. Yung iba, iniisip nila, kailan o tatakbo ba sa politics someday si Coco? Pinaalok na ako, natatakbo ko ng konsehal. Sa iba yung kakalkalin talagang buhay mo. Alam mo naman po na kinakalkal ang buhay mo. Pero, buti nakikip mo siya. Kasi aminin ko na, sa posisyon ko ngayon, Pero yung ito, yung ginagawa mo ngayon to, hindi mo ma-imagine. Ginagawa ko pala to, pupunta ako ng warehouse, ng factory, ng sampalok, maghuhugas ako ng pinggan. Meron ka bang tanong sa isip, ba't ko ba ginagawa to? hindi mo maiwasan, tao ka eh, di ba? Kasi, syempre, dumarating ka rin sa dami ng ginagawa ko. Di ba? Kasi hindi lang naman ito ginagawa ko, ako pa ang buong batang Quiapo eh. Hindi ko tatanong na bakit ko ginagawa to. Ang natanong ko, ba't ko pa ginagawa to sa dami ng ginagawa ko? Kumbaga, ba't ko pa sinisiksik, di ba? Pero sabi ko sa sarili ko, siguro meron akong nakukuhang happiness and fulfillment. Na alam ko na, pag-arte lang bilang artista, napakahirap na. Pangalawa, pagdidirect. Pangatlo, pagkukonceptualize. Pang-apat, pagsusulat ng lines, di ba? Tapos yung pinasa sa akin yung pagiging producer at line producer. Alam na, anim ang katawan ko sa Batang Quiapo. Sabi ko, bakit noong sa probinsya, hirap na ako, hindi pa ako producer at line producer. Tapos ngayon, sa Batang Quiapo, ako pa ang producer at line producer. Parang mas lalo ko pang pinahirapan. Pero, nung lumagpas na ako ng isang taon, alam mo, kahit nakapikit na ako, kahit nakaano na ako, kabisado ko na siya. Wala na minamani-mani ko na, ginaganon ko na. To tell you honestly, Coco, and I know marami rin nagsasabi sa'yo na even Ma'am Charo Santos, bilib na bilib sa'yo, and Curtis, talaga nariringgan ko sila na brainy si Coco pagdating sa paggawa ng mga eksena. So, yung iba nagtataka pa, paano ginagawa ni Coco? Yan, on the spot, sa set mismo, kaya niyang bumuo. Siyempre, hindi namin mananakaw ang utak mo, Coco. Pero, saan ba hindi ko galing yan? Hindi ko rin dati sinasabi lang gano'n. Kasi may gift ka. So, ano bang gift yun? Diba? English eh. Ano bang gift yun? Hindi ko nga naintindihan yung gift na yun. Diba? Parang, hindi ko naman maintindihan ibig sabihin talaga. Gift, akala ko regalo na. Ibig sabihin, meron ka na. Tapos ngayon, ito na. Nung nag-BQ na ako, actually, doon po yung siya na. Sabi ko siguro nga, ito yung gift ko. Kasi minsan, kahit ituro mo, kahit sabihin mo, iba kayo ng interpretasyon. Hindi ko sinasabing pangit o mali, pero iba kayo ng thinking, iba kayo ng understanding, iba kayo ng take dun sa... Honestly, mas chill ako ngayon eh, mas ano na ako ngayon. Kasi sabi ko nga, ang haba kasi nung pinagdaanan ko sa probinsya, 7 years. Eh. Diba? Saka napakahirap. Eh ngayon, sabi ko, yung lahat ng mga natutunan ko, ngayon parang alam ko na i-manage yung expectation ko, diba? Na hindi lagi kung ano nasa isip ko, dapat 100% lumabas. Ay, 30% lang, okay na yan. Depende lang kapag may kalaban. Diba? Pag alam ko merong kailangan itayo ko yung show, 100%, teka lang. Ako yan. Ako muna, tatabi. Pero pag alam ko yung normal lang, sige, okay, may kamali, okay lang. Maraming katapat na, parang tinatapatan yung show mo, pero ang ending, natatapos yung show nila, nakatayo pa rin yung show mo, patuloy pa rin. Siguro sabi ko nga kay G, sabi ko, ang swerte kasi namin, ako lagi ko hindi ko naman sabi ko, kasi ang probinsyano at Batang Quiapo, wala kasi siyang kwento. Wala siyang kwento, nakita mo ko sa... Kaya kahit saan ko siya dalhin, sinasalo lang ng viewers. Pero nung umpisa, pero wala akong gitna at dulo. Kasi sabi ko nga, paano aabot ng isang show ng 7 years? Diba? Alam mo naman, pag gumagawa tayo ng teleserye, pag alam mo na kung saan pupunta ang kwento, saan ang journey. Ako kasi, ang dali kong ikabig. Ang dali kong manipulayin. Okay. Sabi ko ganun, bagsak yung plot nito, kabig na agad tayo. Kumbaga, nakabisado ko siyang drive-in. Alam ko na. Saka, medyo mitikuloso ako pagdating
pagdating talaga sa trabaho. Hindi sa akin po pwede yung pucho-pucho. Di ba sabi nga niya, sabi niya, masugit ka ba sa set? Sabi niya, may kit ka ba? Sabi ko, tatrabaho kasi ako. Hindi naman ako nasa set para maglaro. At like ko sinasabi, kahit kanino, every second sa nandiyan tayo, binabayaran tayo. Kaya ako, ito yung mga ko sa set namin. Hanggat maaari ayoko nakikita na may nagsi-cellphone. Yung naglalaro. Dahil nagtitake, tas naglalaro ng cellphone. Sabi ko, binabayaran tayo ng kumpanya. Kung ikaw ba ang boss, matutuwa ka ng tao mo, naglalaro-laro lang dyan. On the set? Or? On the set. Pwede, pero pwede sa 10. Pwede sa 10. Pag artista, di ba? Pero yung mga, yung para bang 100% hindi nakapokus na, sabi ko, ayoko yan. Pangalawa, gusto ko lahat naka-uniforme tayo. Para may representasyon yung kumpanya. Pangatlo, dahil sabi ko, nanggaling ako sa talent. Gusto ko, kahit pa paano ngayon, may mga talent, may tent na. Saka may upuan, saka may lamesa. Talaga? Oo. Tapos sabi ko, dapat meron na rin silang sariling portalet. Para hindi naghahalo yung artista saka mga talent. So, kahit hindi na naka-aircon, okay lang yan. Basta kasi sabi ko dati, naalala ko, nung pag-talent ka, dumating ka na maaga, wala pang setup, tulog ka dyan, di ba? Pag umulan, maghahanap ka kung saan kasi silong. Pag maaraw, hanap ka ng puno. Na-experience mo yan? Di ba? Sa totoo, ganun talaga. Wala, hindi mo... Walang dingding yung lona lang na. Hindi mo dahil wala naman talagang budget, wala naman talagang pera natin, hindi man masisisi ang mga producer eh. Tapos gusto ko, ito lang, meron tayong merienda. Sabi ko kahit nakagaling lang ng lunch, di ba? At least magtungtong ng 3 p.m. Kahit pansit lang, di ba? Hindi naman kailangan bonggang-bonggang kahit banana kill lang. Basta yung kahit may tawid lang na, yun yung mga namin. Tapos ito nga, bigla ako nagpa-drug test sa set. Oo nga, ba't ka nagpa-drug test? Kasi naniniwala, hindi, wala ka. Naniniwala kasi ako na kung seryoso ka sa trabaho mo, dapat naka-align ka. Dapat lahat ng qualification, dapat tama ang pag-iisip mo, tama yung physical mo. Diba? Hindi po pwedeng, ang pinaka kasi ayoko yung nagtatrabaho ka para sa vision mo. Gusto ko nagtatrabaho ka para sa future mo at sa family mo. Kasi kung may halong kalokohan yan, may halong drugs yan, out. Kahit magtampo ka pa sa akin. Kaya nagulat lahat ng artista, lahat ng mga production lahat. Gusto ka nagulat sila. Bigla akong in-announce. Sabi ko, after 2 months yata, binigyan ko sila 2 months. Belton date, sabi ko gusto ko lahat meron. Lahat nagpa-drug test. Even artista? Lahat. Para ba yung ang mindset kay Gina? Nagtatrabaho ako eh. Di ba pag nag-apply ka naman ng trabaho, requirements yun eh. Kukuha ka pa nga ng NBI, saka barangay clearance, saka police clearance, saka drug test eh. Ganun din tayo. Di ba ganun lang naman yun. Sabi ko kung seryoso ka at mahal mo trabaho mo, aalagaan mo yun. Iingatan mo. Like kunyari ito, dapat ito yung maiiwasan. May nag-positive. Diba? May nag-positive. Ano sabi ko? Pag negative ka na, bumalik ka na. Hindi ko sinasabing natanggalan ko sila ng trabaho. Pero tinuturuan kita, hindi ka po pwede magtrabaho na may ibang may bisyo ka. Hindi ko ina-out. Lahat naman tayo eh, nagkakamali. Wala namang perfecto eh. Pero gusto ko lang yung mindset mo. Alam mo, pag nagtrabaho ka dito, seryoso to. Naghahanap buhay tayo. Hindi ito yung parang, di ba, racket-racket lang. Siyempre, yung iba, dahil bata ako eh, di ba, baka mawirduhan, mahigpitan. Eh, gusto ko sabihin, nandito kayo sa bahay ko eh. Kasi tinuturing ko siya na bahay ko. Ito yung rules ko. Kung hindi mo gusto yung rules ko, baka hindi tayo swap. Yun lang naman ako eh. Kahit naman ako pag bawa ko niya, dumating pagkakataon, ikaw nagpo-produce ka rin, kinuha mo ako. Kung ano yung rules mo, susunod ako sa rules mo. Ganun lang naman yun. Ay wala naman ako, hindi mo ako ipa-power trip na gusto ko ganyan. Wala naman ganun. Kung ano lang nakikita kong basic na dapat na nakukorek sa sitwasyon ng ano natin. Kasi sabi ko nga, kahit na maliit na production kami, ito na siguro yung chance na dahan-dahan, step by step. Meron na bang artista o maraming artista lumalapit sa'yo na saan ko ba ito isasaksak? Nakikiusap sa akin eh. Totoo, hindi mo naman maiiwasan yun. Pero sabi ko nga, hindi ako nagko-commit. Pero wala pa akong isang inuohan ko at hindi ko pinasok. Kasi lagi kong inaano na parang, mas mapapahiya ako na pinasok lang kita for the sake na dahil kailangan mo. Oo. Kasi bakit binibigyan kita ng importansya eh. Kaya nag-aanap ako na hanggat maaari kumikikreative ako. Minsan nga natatawa sa akin yung mga director eh. Kasi minsan kahit ito na, ano naman tayo. Yung anak ni Tito Rod Navarro. Pero napanood ko siya one time kasi basta in-interview siya. May nag-vlog kasi ng mga nag-i-interview ng mga dating mga artista, ng mga action. Siya ang in-interview dahil lang si Rod Navarro. Tapos natatandaan ko yung mukha niya. Tapos one time, nag-taping ako around, kasi dyan parang sa Araneta Ab eh. Umuulan pa yun, palipat na ako sa Antipolo eh. Nilapitan ako bigla. Sabi sa akin gano'n, Direk, pwede naman ako makasingit, gano'n. Eh, namumukhaan ko siya. Hindi ko siya matandaan na, pero namumukhaan ko siya gano'n. Sabi ko, ano natin? Baka pwede naman ako makasingit na ano.
Sabi ko, gusto mo ba? Sabi ko, niyahi ko na yung number niya. Yan na, pinakuha ko na. Sabi ko, sige, papatawagan kita. Tapos iniisip ko sa kotse, sino ba yun? Sabi ko, sino ba? Tinawagan ko, sino ba yun? Anak daw ni Rod Navarro. Sabi ko na nga, be. Eto na ngayon, creative na ako. Nagbubuo ko ng creative. O, sige, ganyan, pwede natin. Ay, hindi bagay, hindi ko mamatay agad. Hindi, wag na muna. Kaya, next creative, sinisingit ko na naman. Sabi sa akin ng mga kasama ko, ikaw ba manager niyan? Bakit hindi ako makahanap ka ng ano? Hinahanapan mo ng mahabang role. Oo, kaya ngayon, kung mapapanood mo siya ngayon, siya yung kanang kamay ngayon ni Olga. Pero ibig sabihin, yung karakter niya, hindi parang nakatayo lang, di ba? Yung meron... Binigyan mo ng moment. Oo, merong ano, na parang... Kasi sabi ko lang ba, alam ko yung pakiramdam na yan. Biri mo, dumating ka doon. Alam mo anong oras ang dating ng taping, di ba? I'm sure mas maaga siya sa akin dumating doon. Pangalawa, umuulan, di siya umalis. Pangatlo yung para lumapit ka sa akin na, yung lakas ba ng loob mo na sabihin na parang, direct baka pwede naman. Di ba? Hindi naman madali sa pakiramdam yun. Yung ibaba mo yung pagkatao mo, tapos humingi ka ng tulong mo ng ano. Grabe yung proseso nun. Tapos ang pinakamasakit nun, pag hinindian mo. Ano yung pakiramdam nun? Tapos yung after that, saan siya ngayon? Ano yung buong, I'm sure, bago yung pumunta sa akin, yung ini-imagine niya na, sisirain ko ba yun? Diba? Iba yung sabi ko nga, yung simple lang, yung simpleng gano'n na, hindi naman sa akin magagaling yung bayad mo eh. Ako lang taga-manage ng pera eh. Ako lang bakit hindi kita, nang hinihingi mo sa akin trabaho, hindi naman pera. Pag pera ang hinihingi mo sa akin, doon pa ako mapapaisip. Kasi alam ko, pantapal yan. O next, hihingi ka ulit sa akin. Diba? Baka hindi na kita mapagbigyan kasi ang dami nang humingi ng tulong. Pero kung trabaho ang mo, hindi kita makakalimutan. Kasi at least iniisip ko na may gusto kang mangyari sa buhay mo. Oo, tama. Ako isa lang naman, na hard work. Walang tatalo dyan. Kasi ako, inaamin ko kay honestly, pag inanong mo, wala akong talento. Wala. Nung nagsimula, zero. Diba? Pag binalaga ko, pag kinukwento ko, nung unang acting experience ko, yun ang yung minura ako ng director ko at pinapapalitan ako ng 2 a.m. in the morning. Kasi hindi ako marunong umarte. Pero sabi ko nga, kung didibdibin ko yun at i-take ko yun as a negative, pangit, diba? Pero tinig ko yun as a positive. Kasi sabi ko ng sarili ko, hindi na mauun. At dahil doon, sabi ko, mula nun, lahat ng trabaho ko, hindi ako tumatambay sa pag chikano, bumabarka-barka. Hindi, nakaganon talaga ako. Tinitignan ko yung nangyayari. Aware ako sa paligid, tinitignan ko yung co-actor ko. At hindi ko na malayan dun. Akala ko, nag-aaral lang ako umarte. Yung pala, natututunan ko na lahat. Natutunan ko na mag-direct, magsulat, magkwento, pati mga PD na-appreciate ko na yung mga nila. Yung pala yun. Tapos yung sipag, yung hard work talaga. Yun yung like kong mga baguang mga artista ngayon. Ibang-iba na sila kumpara ngayon, di ba? Yung kanila, pag meron nga akong kinukuha, kagagaling lang sa isang teleserye. Sabi ko, uy, pwede to ah. Sabi ko, tawagan niyo nga. Pagtawagan, ay pagod daw eh, kasi kagagaling. Sabi ko, di ba dapat matuwa siya kasi nga, pagkatapos ng teleserye niya, may lilipatan ka na agad. Ibig sabihin, na-appreciate yung trabaho mo, na-appreciate ka. Di ba? Kasi kung ako nasa posisyon nun ako, manager, sabihin ko, ba't ko ba nandito, di ba, para maghanap buhay? Di ba? Yung artista, yun yung trabaho natin. Yun yung pangalan ng natin. Nandito tayo para maghanap buhay. Kung magbabakasyon at mag-ano lang pala, baka hindi ka para dito. Nanginayang kasi ako sa opportunity. Kasi kinuha ko siya leading lady. Sayang, nanginayang. Sabi ko, hindi ko naman pipilit. Iba ng kabataan niya, iba yung mindset nila. Pero sabi ko nga, yung opportunity na, sabi ko, kung ako nasa posisyon niya, hindi ko pakakawalan niya. Di ba lahat, hindi ko may lahat from probinsyano hanggang Batang Quiapo. Lahat nung doon. Kasi nasa yung spotlight. Di ba, mata na itong mga tao nakatingin sa'yo, nakikita ka eh. Di ba? Pwede nakita mo, sabi ko nga, bago ako nabigyan ng break, lahat ng klaseng light, sabi ko nga, 2 beses ako na-reject ng ABS-CBN kasi nga, ang tingin sa akin, Bold Star. Dahil nagsimula ako sa indie films, gay film. Di ba nagkwentuhan tayo? Diba, sinabi ko sa iyo, kung meron sa history siguro ng Pilipinas na pinakapangit na pinagsimulan, reputasyon, baka ako. Kasi yung first project ko, gay film, sexy, di ba? Ito yung masahista. Masahista, di ba? Okay, sabi ko nga, iba pa nga yung sexy lang eh, di ba? Macho ka, lalaki, di ba? Parang si Kuya Gardo eh, Adonis eh, di ba? Machete. Ako gay film, di ba? Paano mo siya binangon? Paano mo siya, di ba? Oo. Ang hirap nung ano. Ngayon, rejection sa akin, di ba? Walang tawag sa akin. Si Direk Daddy kasi yung talaga nagagabay sa akin nun. Sabi niya ganun. Pwede ba kay Coco Mart? Kasi puputok ako sa indie nun dahil ang indie ko nun, 3 hanggang 4 na pelikula ginagawa ko sa isang buwan eh. Tapos puro festival ako. Sabi, pwede po ba kay Coco Martin? Gagawin namin love triangle ni Shaina sa ni Rayber, ABS. Sabi, opo. Magkano talent fee? Ganito po. Okay na po yan. Kahit magkano. Basta makapasok lang kami kasi nga namin na pag nasa TV ka, iba yan. Di ba? Bread and butter yun. Talaga yung totoong hanap
buhay. Diba? Ang hinahanap ko naman, sabi ko, pumasok naman ako kay hindi nga para mag-artista. Ang hinahanap ko, totoong buhay. Totoong hanap buhay. Kaya nung sinabi na may TV na nag-inquire sa akin, sobra ako tuwa. And then after that, diba, after 2 days o 3 days, bumalik ko si Tita Angge. Sabi kay Direk dati, Direk, sorry. Kasi si Coco, bold star pala eh. Hindi, syempre nakaramdam ako ng rejection. Okay lang yun, di ba? Parang, okay, sabi ko, parang ganun pala yung, ang tingin ko, honestly, nung ginagawa ko yun, hindi bold star kasi laki ako sa lola ko eh. At napaka-conservative kong tao. Sabi ko nga, parang, di ba, tingin nga matandang binata kasi ang sungit ko, di ba? Hindi ako yung tipong palaban na gagawin ng lahat para mag-artista. Wala ako sa ganun. Kaya ako nag-artista kasi nga, pangarap ko makapagtrabaho abroad. Kaya ako tinanggap yung masayista kasi nga, sabi nga ni Perdila, si Kuya Perdila, malaki potential to ilabas sa abroad. At di naman siya nagkamali. Lumabas kami abroad, nanaling pelikula. Then after that, yun na nga. Tapos tumawag ulit si Tita Angge, pangalawang pagkakataon. Sabi niya, Direk, pwede ba si Coco Martin, best friend ni Judy Ann, dun sa Nars serie. Nars pa yun eh. Nag-iba yung title nun eh. Ano pong role? Best friend ni Juday, Bading. Sabi ni Direk, kaya mo ba magbading? Kaya. Game. Tapos? Binalik ko, Direk, sexy actor pala si Coco Martin. Alam mo naman ang ABS-CBN, may image, may ano, ganun. Okay po, sige po. Doon ako nasaktan. Galit na galit talaga ako. Bakit ganun? Sabi kong ganun. Eh, sila ang kumukuha sa akin, di ba? Sila nag-inquire sa akin. Tapos pag binalikan kanila, ba para bang napakababa mong tao? Ano ka pala, bold star ka pala eh. Parang pag ganun. Samantalang yung ginagawa ko yung mga trabaho ko, hindi ko siya tinitignan na bold star ako o ano. Ang tinitignan ko sa kanya, pelikula siya. Kailangan ko magubad eh. Parte ito ng pag-arte ko eh, di ba? Yun yung eksena, anong gagawin ko? Sabi ko nga, pag lumalaban kami sa Europe, sa ibang bansa, pag nakikita mo yung mga sikat na mga actors, may love scene, nakita yung parte ng katawan, hinahangaan mo eh, at taas pa ng respeto mo eh. Bakit dito may kategory? Bakit ganun? Ba't bold star? May discrimination. Oo, ganun na ano. Dito na. Sinumpa ko talaga ng ABS, honestly. Sinumpa mo ABS? Sinumpa ko talaga. Kasi ang sakit eh. Di ba yung ang baba ng tingin sa'yo, tapos ikaw ang taas ng respeto mo sa trabaho mo. Tapos ang tingin sa'yo parang ganun. Yung, bold star ka lang. Tapos ito na ngayon. Service. Lumabang kami sa Cannes Film Festival. Kami nila Mami Jane, nila Jacqueline Jose. Dinandun kami ngayon. Tapos, si Direk Andoy Ranay, nag-i-indie rin si Direk Andoy. Saka putok ako nun sa indie talaga eh. Indie prince nga ako nun eh. Tapos sabi ni Direk Andoy, pinakakinausap niya si Jacqueline, kinukuha ko na para sa second directorial job niya, Ligaw na Bulaklak, ang bida si Roxanne Gino. Nasa kami, dinner sa beach. Champagne dun. Tapos puro mga malalaking artista talaga yung mga, lahat eh, competition kami, party. Sabi ni Mami Jane sa akin, Ko, siya nga pala, kinukuha ka ni Direk Andoy para dun sa bago niya soap. Sabi niya ganun, ano yata, Ligaw na Bulaklak. Sabi ko, Mami Jane, wala namang kwenta tingin sa akin dyan eh. Sabi ko, baba ng tingin sa akin dyan eh. Sige na, nak, sabi niya, tanggapin mo na. Gusto ko ni Direk Andoy. Sabi ko, Mami Jane, ayoko na. Kung yun lang din ang tingin nila sa akin. Sabi ko, hindi naman ako nag-audition sa kanila, nag-represent. Ako kinukuha lang, tapos pag binalikan nila ako, parang dinadrop ka ng ano lang. Hindi ka nakakinoon, nilait. Parang gano'n. Ito, hindi ko makalimutan lagi. Sabi ko ito eh. Sabi sa akin ni Mami Jane, sige na nak, para sa akin. Tapos after nito, kapag hindi pa rin natuloy ito, huwag ka na mag-TV kahit kailan. Yun ang inunisan. Siyempre sinabihan ka ni Jacqueline Jose ng ano. Hindi ako tumibo noon that time. And then after that, yun na nga, nakarating na sa amin yung inquiry kay Direk Dante. Tapos nagpunta na ako dun sa ano na, casting na. Pag upo ko gano'n, dito na. Ano ng casting. Ang kilala ko si Sid Lucero dahil magkasabay kami ni Sid sa indie. Titignan ko. So nakita ko lit lang ng role ko. Ano na to? Yung so-so lang. Kasi syempre, maalam na ako sa pelikula eh. Tapos ngayon ito na, first day ko ng ng taping sa Ligaw na Bulaklak. Si Direk Andoy, umalis. Lumipat sa GMA. Aray ko. Siya bumuha sa akin, di ba? Siya nag-ano sa akin, siyang backer ko. Siya umalis. Nag-GMA. Tapos dito na first day ko ng taping, sabi ko gano'n, paano yun? Wala si Direk Andoy. Di nga, napunta ako sa backpack director kay Direk Alan Chilyongko. Hindi nung kilala ng Direk Alan. Sabi niya, sino yung Chris na, character ko Chris na konsehal. Sabi nung PA, ay yung po si Coco Martin. Sino ba yan? Coco Martin. Sige na, pagbihisi na yan. Kasi barong ako. Mukha akong tutoy, hindi bagay sa akin yung role. Alam mo yung pinagbihis lang ng mukha kang batang, pilit. Pinagbigyan mo na si Mami Jane. Hindi, ako naman gusto ko lang trabaho eh. Hindi ko naman alam na konsehal pala yung role ko. Di pagdating ko dito, eksena, kami ni Sid magka-eksena, police si Sid. Tapos anong gagawin? Sakay ganun sa kotse, and then after that, makikita mo si Sid, kasama niya yung police. Mahihintuan niya. Pagbaba mo ganun, babarilin mo yung police. Pagbaril mo dun sa police, sakay ka ng kotse, alis na. Syempre, ibang, alam mo na iba sa indie, di ba? Eto na ngayon, hindi, syempre, eksena na. Syempre, yung character ka na. Pagka ganun, bumaba akong ganun. At ganun na ako. Tapos binaril ko yung pulis. Pang! Pagbaril ko sa pulis, ayun lang naman gagawin ko eh. Ang ginawa ko, tinutukan ko si Sid. Kasi yung tinutukan ko si Sid, doon ko nilaro. Na parang inano ko sa motivation ko nila. Sige, subukan mo magsubong. Uubusin ko pamilya mo. Nung nilaro ko na gano'n, tapos nginitihan ko, tapos sumakay ako gano'n. Sabi sa akin ni Direk Alan,
Sino yun? Doon na nag-start. Oh. Doon na ako napansin na, yun na. Tapos from nung maliit lang yung role ko nun eh. Yun na, lumaki. Hanggang kami na ni Tito Noni yung naging main kontrabida ng show. Tapos kinausap na ako ni Sir Enrico. After that, uy, gawa ulit tayo ha. Ganun party namin. Nakita na ako ng Lasab Dayo. Doon binuhin tayong dalawa. Kinuha yung mga award-winning indie actor. Napasama ako. Doon ako pumutok. Nung sa tayong dalawa. And the rest is history. Oo, yun na nangyari. Oh, yan na si Coco Mike. Tinututunan ko sa buhay talaga. Kaya sagabi ko kanina, kinukwento ko nga lagi, 2007, January 9, nung unang-una ko nahawakan ng Nazareno sa Quiapo, nung nag-shooting kami ng Tirador ni Brillante Mendoza ni Direk Dante. Pag nagdadasal kami ng lola ko doon, dahil bata pa lang ako, nagsisimba na ako doon. Sabi ko nun, Nazareno, bigyan niyo lang ako ng trabaho, kahit ano, kahit hindi ako matulog. Hindi ko makalimutan, kaya hindi ko makalimutan din yung date. Kasi mula 2007 hanggang 2024, hindi na ako natulog. Ibig sabihin yung blessing na dumating sa buhay ko, nagdire-diretso. At hindi siya blessing na binigay. Kasi nung, ang tagal kong hinihintay eh. Ang tagal kong hinihintay yung pagkakataon na magkaroon ng totoong hanap buhay. Kasi dati, waiter ako, endo, ganyan, trabaho ko sa hotel, endo, racket dito, ganyan, tas wala, ganyan. Pangarap ko kasi dati seaman. Tapos gusto ko magtrabaho abroad. Kasi sabi ko, dun ko makikita yung totoong buhay, yung totoong trabaho, yung mabubuhay ko yung pamilya ko. Hindi ako pinagpala kasi hindi pala parang Amerika yung Canada na pwede ka mag-TNT. Bumalik ako ng Pilipinas. Noong 2007, nung nabigyan ako ng pagkakataon, nagdire-diretso na yung opportunity na dumating sa buhay ko from the indie, na sabi ko nga, from 3 hanggang 4 na pelikula ang ginagawa ko nun sa isang buwan. Umabot ako sa point na nagpupunta ako ng location. Kasi segue ako from taping to indie. Pagpunta ko doon sa location, pawis ako dahil nakapatay yung kotse ko doon, makapagbukas dahil nga sayang yung gas. Pagtawag ko, direct, alas 10 na ng maga, direct, asan na po kayo? Sabi ko, nandito po ako sa location kanina pa. Ha? Wala naman tayong shooting ha? Ibig sabihin ganun na ako kalos dahil nga sa sobrang rat-rat, sa sobrang hataw sa trabaho na kaya ako sinasabi yung hard work, faith and passion. Alam mo yung sabi ko nga lagi pag ginagawa ko, dapat meron ka self-control, self-discipline, saka yung self-respect. Kasi sabi ko, yan yung bala mo eh. Sa mundong to, punong-puno ng tentasyon. Diba? Ang kamalian, pagkakamali, nandyan, tukso. Sabi ko nga, pag hindi mo alam i-manage yan at hindi mo alam labanan yan, kontrolin yan, doon kang maliligaw. Hindi ko naman sa inaano. Sabi ko nga, wala naman taong perfecto. Pero ako, sabi ko, ang isa sa mga sikreto ko, kaya kahit pa paano nakakaiwas ako, bukod sa faith sa God, talagang inaano ko is family. Kaya sobra ako talaga sa pamilya. Kasi sabi ko nga, kung iniisip ko yung sarili ko, I'm sure hindi ibibigay sa akin ni God to eh. Kasi alam niya na, ibibigay niya lang yung tama para sa'yo. O baka pag lumagpas doon, luho na yun. Kasi sa dami ko rin na tinutulungan sa pamilya ko. Kasi aminin ko na, sa posisyon ko ngayon, sa ginagawa ko ngayong show, pwede lumaki ang ulo ko. Pero sabi ko, hindi yun ang pinagmulan ko eh. Sabi ko nga ganun, kung ba't ako masungit, ba't ako maiklit. Corny man, may gusto kong may gusto kong mangyari. Siyempre, masyado ng kalat sa marami na matulungin ka. Yung iba iniisip nila, kailan o tatakbo ba sa politics someday si Coco? Alam mo ba dati, tayong 2 days pa, may nagpunta sa bahay namin. Wala pa nagsisimula kontrabida nga ako dun. Pinalok na ako, kaya tatakbo ako ng konsehal. Doon sa lugar namin sa Novaliches. Hindi ko talaga siya Tapos one time, probinsyano, nagiinuman kami, tatay ko, mga kapatid ko. Sabi sa akin ng tatay ko, wag na wag mong papasukin ng politika. Kasi lahat ng mga taong nagmamahal at tumahanga sa'yo. Ngayon, kapag tumakbo ka sa politika, lahat yan mumurahin ka. Ganun lang kasi yung sinabi niya sa akin, pero tumatak sa akin yun. Kasi bira magsalita tatay ko eh. Kasi yung tatay ko nga, lumaki kami magkakahiwalay eh. Kasi sinabi niya sa akin yun. Doon yung pinapakita sa akin yung concern niya. Kasi di ba, iba rin yung pakiramdam na, anak ko, politician. Anak ko, ganyan, di ba? Hindi. Iniingatan niya ako kasi alam niya rin ako, kilala niya rin ako bilang tao kasi napaka-private kong tao. Pag lumabas ako ng bahay, sige sa inyo ko. Buong buo. Ayan, kasi alam ko na yan na part 2 ng trabaho ko eh. Pero pag pumasok na ako sa bahay ko, di mo na ako pwede pakialaman. Si Rodel ka na. Oo. Kahit yung disenyo ng bahay ko, inaral ko yun. Kasi inanda ko sarili ko na alam ko yung obligasyon na meron ako na pag lumabas ako, pag-aari na nila. Wala na akong magagawa dyan, lalo na ngayon because of social media. Pero pag pumasok ako, sabi ko nga, sisiguraduhin ko na nandun ako sa loob ng bahay ko na ayoko na lumabas. Bakit? Kasi nandun na lahat ng kailangan ko eh. Inaral ko talaga siya na parang gusto ko yung garden, gusto ko okay. Yung gano'n, yung pakiramdam mo na parang yung bawat sulok ng bahay mo merong kahulugan sa akin. Diba? Yung lahat, gym, nandun na. Yung kahit hindi na ako lumabas. Kasi pag lumabas ka pa lang ng gate mo, lahat ng tentasyon, lahat ng kasamaan, lahat ng kademonyohan nandyan. Bakit ka pipilitin niya yan? Kaya ako pagkapakap, uwi.
Sa estado ko ngayon, kumbaga sa sitwasyon ko ngayon, sa dami ng mga taong nakakausap ko, mga veteran actors na mga nakausap ko, sa set, sa mga lahat yun, nasa puso't isip ko. Bakit? Hindi ko na kailangan pang madapa para matuto. Kasi lahat ng mga tinuro nila sa akin, lahat ng mga sinabi nila sa akin, mga experiences, lahat yun nandito sa utak ko. Kaya ako ngayon na kahit paano, nandito ako ngayon sa sitwasyon na to, iniingatan ko sarili ko. Kaya pagpakap uwi. Kasi sabi ko nga sa sitwasyon ko ngayon, lahat ng temptasyon, lahat ng pagsubok, lahat ng init ng ulo nandyan. Nung araw, di naman ako ganito eh. Diba? Nung nasa India ko, inom, gimmick, kung saan saan. Pero pag tumatanda ka na, yung tinatawag mo wisdom, siguro yung marami ka na, punong-puno ka na ng wisdom. Nakikita mo na, ano ka na, iwas ka na lang. Totoo yun. Diba? Totoo yun. Huwag mo nang salubungin kasi baka mamaya doon ka pa matalisod eh. Kumbaga alam mo na mapoprovoke eh. Alam mo na merong mga temptasyon dyan eh. Sinubukan mo pa. Tinikman mo pa. Alam mo na ang lason eh. Iwas. So buti napaghihiwalay mo yung pribado mong buhay sa pampubliko na di ba parang sa iba yung kakalkalin talagang buhay mo. Alam mo naman ko na kinakalkal ang buhay mo. Hindi ko nakakalkalin. Igagalang ko yung pribado mong buhay ko. Pero buti nakikip mo siya. Kasi KJ, hindi kasi rin ako perfectong tao. Marami rin akong mga kakulangan, pagkakamali, di ba? May kapintasan ako. Hindi ko na siya dinidare sa mga tao. Halimbawa, kunyari, papasukin ko ang showbiz sa buhay ko. Hindi naman sila mai-impress eh. Hindi mo sasabihin, wow, may makikita silang mali. Ako, syempre dahil pamilya ko to, dahil ako to, hindi na. Kung ano yung problema namin, mga pagsubok sa buhay namin, ako na. Ino-consult ko na yan. Ako na nagpo-protecta yan. Sabi ko like sa mga kapatid ko, ako nag-ano. Kasi hindi kami perfecto. Hindi kami marami rin kaming mga the usual Filipino family, di ba? May mga pagkukulang, may mga gano'n. Sabi ko, ibang klase yung buhay natin, ibang klase yung trabaho natin. Kahit ano pang gawin mo, gawin kang kabutihan, may kapintasan ka pa rin maririnig sa iba. At ako, pag napintasan ng pamilya ko, madali ako masaktan. At yun ang hindi ko kaya. Kaya hindi ko talaga pinapapasok na parang hanggat maaari. Ito na lang. Naririnig ko sa'yo yan eh. Sinasabi mo minsan, di ba na, kung ayaw mong kayo naman nagbibigay eh. Kayo naman di ba? Kung pinapakita mo, siniset mo sa mata ng mga tao na, ito ka lang. Di ba? May ibibigay ka. Ganito lang ako. Oo, may ibibigay. Hindi naman masama eh. Kami, like kunyari, pag nagpo-promo kami, ibinibigay naman kami. Pero yung ikaw nagbulat-lat ng mo na pinapasok mo siya sa kwarto mo, yung, di ba, nag-tiktok ka sa kwarto, sa mo. Ibig sabihin, pinapasok mo na yung tao. Correct. Nagbukas ka na ng pinto. Pero kasi pinaparamdam mo sa kanila na, ito lang, hanggang dito lang yung kaya ko. At least meron kang tinitira para sa sarili mo. Lalo na for your future, di ba? Na parang wala kang pagsisisiyan kasi iningatan mo. Like ako, kunyari, ito sa interview natin, I'm sure may mga puro lait din ang aabutin ko. Pero handa na ako doon. Pero hindi ko kaya na may mga lalait o may mga api o mananakit sa pamilya ko. Doon ako nasasaktan. Kaya ayaw mo rin medyo kinakabahan ka or nininervous ka pag haharap ka sa maraming press. Oo. Di ba, pag hindi ako, nakita mo pa, honestly, may confidence na ako kahit konti ngayon, pero hindi pa rin ako ganun ka. Kasi nga, pag hindi ka kasi kumpiyansa, siguro, hindi ka ganun ka buo. Alam mo, meron ka kakulangan. Medyo hindi ka ganun ka. Depende na lang kapag alam mo na itong tao, nakabagang mo. Ibig sabihin yung kahit, naiintindihan ka. Trusted ko to, kahit ano ko to. Alam ko to. Saka yung kahit anong kapintasak mo nito, alam niya, naiintindihan niya. Hindi niya ko ihuhusgahan. Hindi niya judge siya. Kasi syempre, alam mo naman sa mundo natin, pag nagkamali ka, lait magiging katatawanan ka na eh. Parang ganun ba? Hindi, buti nga meron kang ganun eh. Talagang may wall ka para igalang din yan ng mga press na gustong machika. Ako, ito si Coco. Di ba may mga reporter na pag may microphone na, naku, baka titira to ng question na baka hindi magustuhan ni Coco, pero si Coco, ano kayo magiging reaction niya? Babatoy ba to ng mic ko? Hindi kasi ako naranasan ko na ng ilang beses. Pero ako hindi ko naman part ng game yan. Diba? Alam ko rin naman kung ba't nila ginagawa yan. Diba? Napaka-boring naman pag walang pinag-uusapan. Intindihan ko yan. Kaso nga, syempre pag ikaw nandun sa masakit, diba? Para ba? Kaya nga sinasabi ko lagi na inihanda ko yung sarili ko. Alam ko na yan. Anong natutunan mo sa buhay ko? Sa gulo at hirap ng mundo ngayon na pinagdadaanan natin lahat, lalong-lalo na ng Pilipinas. Ang hirap lumaban. Ang hirap makipagtagisan. Pero isa lang ang pinaka-importante. Ang pinaka-importante yung pamilya mo. Ang pinaka-importante, ikaw ang bida ng pamilya mo.